Mula naman sa cellphone number 0912-799-6078. Ito po ang tanong. Good AM po. Tanong ko lang po kung ano po ba ang Holy Spirit. Diyos din po ba iyon? Ang Holy Spirit ay Espiritu ng Diyos. Kaya siya ay tinawag na banal sapagkat ang Diyos ay banal. Ang tanong ay, ang Holy Spirit ba ay Diyos din? Maunawaan siguro natin, alamin natin na ang tao ay may espiritu. Ang sabi po sa unang Tesalonika, sa 5:23 ay ganito. At pagkabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Ang tao ay may espiritu. Ang kanyang espiritu ay tao. Hindi naman pwedeng maging Diyos ang espiritu ng tao. Hindi nga pwedeng espiritu ng hayop. Ang espiritu ng tao ay tao. Paano ang Diyos? Ano ang espiritu ng Diyos? Ang espiritu ng Diyos ay Diyos. Kaya sa banal na kasulatan, halimbawa, ang mga mananampalataya ay tinatawag na templo ng Diyos. Paano tumitira ang Diyos sa mga mananampalataya? Ang sabi po sa Efeso 2:21-22, na sa Kanya ang buong gusali ay nakalapat na mabuti, ay lumalago upang maging isang templo banal sa Panginoon, na sa Kanya'y itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu, in whom ye also are builded together for a habitation of God through the Spirit. So God dwells in the heart of His children through the Holy Spirit. So, where the Holy Spirit is, naroroon ang Diyos. Kung saan ang Diyos, naroroon ang Holy Spirit. Hindi pala pwede siyang mahiwalay. Gaya ng tao na ang kanyang espiritu at kanyang katawan ay hindi mahiwalay. Nahiwalay lamang ito sa kamatayan. Ang sabi ay, ang espiritu aalis sa katawan at babalik sa Diyos. Ang kaso sa Diyos, hindi namamatay ang Diyos. Sa makatuwid, hindi naghihiwalay ang espiritu ng Diyos sa Kanya. Makikita natin na ang gawa laban sa espiritu ng Diyos ay gawa laban sa Diyos. Makikita natin sa mga gawa 5, ang pagkakataon ay ang pagsisinungaling ni Safira at ni Ananias nang sila ay sawayin ni Pedro. Sa talata na 3 at 4, ganito ang sabi. Datapwat sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo? At upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa. Nang yaoy nananatili pa, hindi baga yaoy nananatiling iyong sarili? At nang maipagbili na, hindi baga nasa iyo ring kapangyarihan? Ano't inisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka
nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. Yung pagsisinungaling pala sa Holy Spirit, pagsisinungaling sa Diyos. Sa makatwid, ang pagsunod sa Holy Spirit, pagsunod sa Diyos. Ang Holy Spirit at ang Diyos ay palaging magkaisa sa gawa. Maging sa paglalanga, naalaala ninyo, nang lalangin ang langit at lupa. Ang sabi sa Henesis, 1 at 2, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa, at ang lupa ay walang anyo at walang laman, at kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Maging sa paglalang, ang Diyos ang lumalang, ang Holy Spirit kasama sa paggawa ng kaayusan sa kanyang nilalang. So makikita natin na ang Diyos at ang Holy Spirit ay palaging magkasama. Makikita nga natin na ang kalagayan ng Holy Spirit ay inilagay na level sa Diyos. Makikita natin ito sa baptismal formula, na sila ay inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. So mga kapatid, siya ay kapantay, kalibel ng Ama at ng Anak. Magiging blasphemous kapag isama sa level ng Ama ng Anak ang tao. Gaano man kadakila ang tao, yung mapapansin, sakalit si Pedro ay isinama sa baptismal formula, hindi po siya karapat-dapat ihanay, ipantay sa Diyos at sa Panginoong Hesukristo. Holy Spirit lamang. Bakit? Sapagkat ang Holy Spirit nga ay Diyos. Gaya na ang Espiritu ng tao ay tao, at ang Espiritu ng Diyos ay Diyos. Kaya makikita natin sa banal na kasulatan na ang kapangyarihan ng Diyos ay mahayag o nahahayag sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Naalaala natin sa lumang tipan, ang sabi, not by might, nor by power, but by my Spirit, saith the Lord. The power of God is manifested through the Holy Spirit. So, kung ibig ng Diyos na isang tao, if God wants to dwell in one person or in the church as a whole, this is made real through the Holy Spirit. Ang banal na Espiritu ng Diyos ay Diyos. He cannot be otherwise. It is very unthinkable na isipin na the Holy Spirit is something else like God or na hindi siya kawaris ng Diyos. So, yung Holy Spirit ba, Diyos din po ba? Ang sagot po ng Bible, pag ating titingnan ay, opo, siya ay Diyos. Hindi pwedeng siya ay tao. Hindi pwedeng siya ay anghel. Otherwise, masasabi na siya ay espiritu ng tao. But He is the Holy Spirit and He is the Spirit of God. Nasa Kanya ang kapangyarihan ng Diyos. In a certain way, we can even say that the power and the life of God is in the Spirit. Kaya, kapag ang tao ay bibigyan ng buhay ng Diyos, ito'y sa pamamagitan
ng kanyang Espiritu. Kung bibigyan siya ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu. Hindi pwedeng hiwalayin ang Spirit, ang Holy Spirit sa Diyos, sapagkat siya ay bahagi ng Diyos. Kaya again, ng tao. Ang Espiritu ba ng tao, hihiwalayin mo sa tao? Hindi pwede. Bahagi siya ng kanyang pagkatao. Sabi ni Pablo sa ating binasa sa unang Tesalonica 5:23, ang buong pagkatao ng tao ay espiritu, kaluluwa, at katawan. Hindi pwedeng paghiwalayin yung tatlo. Of course, possible kung siya ay patay na. Kaso nga lang, ang Diyos hindi namamatay. Walang kamatayan ang Diyos. Sa makatwid, palaging magkasama. Kung saan ang Holy Spirit, naroon ang Diyos. Pag tirahan ka ng Espiritu, tirahan ka ng Diyos. Pag tirahan ka ng Diyos, tirahan ka ng Espiritu. So, mga kapatid, tatandaan po natin, ang kasalanan sa Spirit, Holy Spirit, kasalanan laban sa Diyos. Ang pagsunod sa Holy Spirit, pagsunod sa Diyos. Blasphemy against God is blasphemy against the Holy Spirit. Because they are one, they cannot be separated. Sana mabigay nating lalo ang ating paggalang at pagsunod sa Holy Spirit bilang pagsunod natin sa Diyos. Pagpalain kayo ng Panginoon.